Abraham, lumabas ka dyan. Nagmamakaawa ko. Kailangan ko ng tulong mo. Abraham, nasa bingit na kamatayan ng ating kambal. Naghuhuramentadong sigaw ni Kerubin sa labas ng mansyon ng dati niyang nobyo na si Abraham. Galit na nga itong si Kerubin at baliwala sa kanya kung nagdudulit man siya ng ingay sa labas dahil sa kanyang pag-iskandalo. Alalang-alala naman ang gwardya na halos ipektubuyan pang babae dahil pareho lang din silang malalagot kapag narinig ito ng malupit niyang amo na si Madam Karina. Ma'am, umalis na po kayo. Kapag nalaman po ito ni Madam, lalo po siyang magagalit at baka kung ano pang gawin niya sa inyo. Nagmamakaawang sabi ng gwardya. Ngunit kahit ano pa nga ang sabihin niya, ay maninindigan si Kerubin na hindi ito aalis. Wala akong pakialam. Si Abraham ang kailangan ko. Nagmamakaawa ako, Manong. Kailangan siya ng mga anak namin. Maawa naman po kayo. Ano nangyayari dito? Kunot noong tanong ng lalaki habang papalapit siya sa kinaroroonan ni Kerubin. Who are you? Taas kilay niyang tanong na tila ba hindi niya nakikilala si Kerubin. Huh? Who are you? Ang kapal naman ng mukha mong itanong sa akin yan. Pagkatapos mo ko anakan, sasabihin mo ngayong sino ako? Abraham, nasa bingit ng kamatayan ng mga anak natin. Habang ikaw ay nagtatago pa rin dyan sa saya ng nanay mo at kinalimutan ang naiwan mong responsibilidad sa akin. Abraham, please. Maawa ka naman sa amin ng mga anak mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka na. Bulyaw ng lalaki kay Kerubin. Abraham, sandali! Abraham! Patuloy na sigaw naman ni Kerubin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Balot! Balot kayo dyan! Malakas na sigaw ng magandang tendera ng balot na si Kerubin. Ito ang kanyang kinamulatang kabuhayan mula sa kanyang pamilya. Simula na magkasakit ang kanyang ama sa baga, dala na rin ng matinding pagod, ay si Kerubin na ang sumalo ng iba nilang responsibilidad. Ang nanay naman niya ay abala sa pagluluto ng mga merienda. Nasa kanilang bahay lang din nila dinedisplay dahil hindi rin naman siya maaaring umalis dahil siya ang nagbabantay sa kanyang asawang may sakit. Sa kabilang banda, doon malimit sa may mataas na building sa kanilang lugar laging dumadaan si Kerubin. May sinisilayan kasi siya rito na empleyado ng building na yon na talagang crush na crush niya. Kaya naman, nang pagdaan niya ay saktong nasa labas ang lalaking yon. Lakas loob kaagad siyang nilapitan ni Kerubin upang pagbilhan ng balot. Uy, Sir Pogi, bili ka naman ng balot to. Fresh na fresh to at bagong bago. Bili ka na, buena mano. Masiglang alok ni Kerubin. Kahit hindi na siya magkanda o gaga sa daladala niyang basket na may lamang mga balot. Ibinaba naman sandali ng lalaki ang kanyang phone tsaka bahagyang sinilip ang basket. Yan ba yung may sisiw sa loob? Malumanay niyang tanong kay Kerubin. Abot tayo nga naman ng mga ngiti ni Kerubin nang sa wakas ay marinig niya na ang maamong boses ng lalaki na si Abraham. Opo, napakasarap po nito lalo kapag nilagyan niyo po ng sukang pinakurat. 20 lang ang isa, bili na kayo. Nakangiti niyang sabi. Talaga? Sigurado ka ba na masarap yan? Taas kilay na tanong naman ni Abraham na tila abay naninigurado. Aba, oo naman po. Ibalik niyo po kapag hindi po kayo nasarapan. Sabi naman ni Kerubin. Alam din naman ni Abraham na masarap nga ang balot ni Kerubin dahil minsan niya na itong natikman. Oo sige, bigyan mo ako ng 10 peraso. Wika niya. Namilog naman ang mga mata ni Kerubin. 10? Oh sige sir, ikukuha lang kita, sandali lang. Kaagad namang kumuha ng plastic si Kerubin at lumampot na ng 10 balot. Eto na po sir oh. Sambit ni Kerubin nang iabot niya na ang mga biniling balot na to. Thank you, etong bayad.
Sabi naman ni Abraham tsaka inabot na ang balot. Ito po ang sukle, sagot naman ni Kerubin. Pagkaabot ng balot ay hindi na muna umalis si Kerubin. Bagkus ay nagstay muna ito doon upang makakwentuhan muna sandali si Abraham. Dito ka nagtatrabaho, Sir Pogi? Lakas loob na tanong ni Kerubin. Napataas naman ang kilay ni Abraham nang tawagin siya nitong Sir Pogi. Sir Pogi? Anyway, dito ako nagtatrabaho. Aniya. Namangha naman si Kerubin dahil sa ito ang kanyang dream company na gusto niyang pagtrabahuhan. Ang ganda ng kumpanyang yan. Alam mo, pangarap ko rin na makapasok sa kumpanyang yan. Sagot ni Kerubin. Talaga? Bakit hindi ka mag-apply? Tanong naman ni Abraham. Hindi naman kasi ako nakapagkolehiyo kaya ito, bumagsak ako sa pagiging tindera ng balot. Pero hindi ko to kinakaya Sobrang blessed ko na ang laki ng naitutulong nito sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa pagpapagamot sa tatay kung may sakit. At saka naniniwala naman ako na balang araw ay makakapagtapos din ako ng pag-aaral. Sagot naman ng dalaga. Ngunit sa halip na kaawaan ay masumanga pa nga itong si Abraham sa fighting spirit ni Kerubin. Kaya pinuri pa niya ito. Nice, okay yan. Mataas ang pangarap. Nakangiti niyang sabi. Sa kabilang banda ay si Kerubin naman ang nag-usisa. Ikaw? Manager ka siguro dyan Kanina pa kasi kita pinagmamasdan doon sa malayo. Parang nag-uutos ka lang ng mga tao mo? Tanong naman ni Kerubin. Hindi ako manager. Mababa lang ang posisyon ko dyan. Tugon naman ni Abraham. Okay. Alam mo, sa atin lang to Huwag mo sasabihin sa boss mo. Alam mo, sobrang plain ang design nitong harapan ninyo. Hindi ko sinasabi na gumaya kayo sa iba pero yun man lang maglagay ng mga halaman dito okay na sana Nakakadagdag ng ganda ng ambience. At saka nakaka-good vibes kaya kapag papasok ka sa umaga tapos may mga halaman ka kaagad na makikita, di ba? Huwag mong pagsasabi secret lang natin yun. Bahagya namang napangiti si Abraham dahil sa pagiging straightforward na ito ni Kerubin. Isa kasi ito sa malakas na personalidad na meron si Kerubin, ang pagiging prangka at pagkakaroon ng lakas ng loob at walang pasubali sa mga sinasabi. Sure, secret lang natin yon. Sagot naman sa kanya ni Abraham na para bang napapatawa pa. Yan, very good, pasunurin ka naman pala Tugon naman ni Kerubin. Maya-maya pa ay tinanong na rin siya ni Abraham. Anyway, what's your name again? Tanong ni Abraham. Mabilis namang sumagot ang babae nang walang pag-aalinlangan. Sa katunayan nga ay kanina pa niyang gustong sabihin ang pangalan niya. Nahihiya lang siya na manguna. Kerubin ang pangalan ko. Dali-daling sagot ni Kerubin. Napangiti naman si Abraham na tila ba'y nagustuhan ang pangalan na yon ng dalaga. What a nice name. Parang isang anghel. Anyway, sige, papasok na ako sa loob Ingat ka. Sabi ni Abraham tsaka napatingin na sa kanyang relo at nagpaalam na rin. Sige sir. Sagot naman ni Kerubin. Nang makapasok na ang lalaki sa loob ng gusali ay saka naman nakaramdam ng panginayang itong si Kerubin. Dahil hindi man lang niya naitanong ang pangalan ng lalaki kaya napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Naku, ang daya naman nun. Kinuha ang pangalan ko tapos nakalimutan ko namang kunin yung kanya. Bale, bukas dadaan ulit ako dito. In fairness, mas gwapo siya sa malapitan. Sabi niya tapos bigla ring kinilig. Hanggang sa pag-uwi ni Kerubin ay hindi na naalis sa kanyang isip si Abraham. Noon kasi kapag nadadaanan niya ito, akala niya ay suplado at mahirap i-approach. Yun naman pala ay mabait sa kahit na sinong tao. Samantala, nang makauwi naman sa kanilang bahay si Kerubin, bukod sa basket niyang wala ng laman, ay dala-dala rin niya ang ngiti ng kanyang mga labi na kanina pang nakapinta sa kanyang mukha. Nay, nandito na po ako! Masiglang sabi ni Kerubin na animoy ang energy kasing taas pa rin kaninang umaga bago siya umalis. Napalingon naman kaagad ang kanyang ina na kasalukuyan namang naghahain na ng kanilang pagkain. Oh, anak, mukhang napaaga ka yata ngayon Maaga ka bang nakaubos?
Tanong ng kanyang ina. Umupo sandali sa may sofa si Kerubin at itinaas pa ang paa sa mga maliliit na mesa doon sa gitna. Opo, Nay. Nakarami po ng bili sa akin yung empleyado doon sa may mataas na building. Tapos ang pogi-pogi pa. Kilig na sagot naman ni Kerubin. Asus, ayan ka na naman sa pogi. Tapos kapag pinormahan ka na, ayaw mo na at hindi ka na magpapakita. Tigilan mo nga ako sa kakaganyan-ganyan mo, Kerubin. Ito nga si Tita Mirna mo may sinasabi sa akin. Hindi ba, paalis na siya sa isang araw at pa-Amerika na dahil nakabingwit ng AFAM. May kaibigan daw yon at naghahanap din ng nobya. Tapos ikaw ang gustong ireto. Pasaring naman ang kanyang ina. Hindi kasi maipagkakaila na marami talagang manliligaw itong si Kerubin, ngunit dahil pilikan ay kailanman hindi pa siya nagkakanobyo. Kaya naman napalakas na lang ang boses ni Kerubin sa sinabi ng kanyang ina. Afam? Naku Nay, ayoko ng afam Ihain niyo na lang sa akin lahat, huwag lang banyaga. Sa Pinoy pa rin ako. Pihikan man ako pero hindi na ako lalayo pa Paninindigan naman ni Kerubin na hindi man lang tinutulan ng kanyang ina. Kaya nga, yun nga din yung sinabi ko sa Tita Mirna mo. At saka ayoko ng reto-reto na ganyan. Ang gusto ko ay yung lalaking tunay na nagmamahal talaga sa'yo. At tunay din na magugustuhan mo. Makahulugang sabi naman ng kanyang ina na si Ginang Helen. Yun naman, tama kayo Nay. Mahirap lang tayo pero hindi tayo kakapit sa patalim. Hindi tayo gagamit ng ibang tao para umangat sa buhay. Dugtong naman ni Kerubin. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap, ay mapapatigil sila nang biglang umubo ang kanilang padre de pamilya na kasalukuyang iniinda ang kanyang sakit sa baga. Kaya naman hindi na nawala pa ang ubo niya. Nako, ang tatay mo dinadek na naman. Ikuha mo nga muna ng tubig anak at kukunin ko lang ang gamot niya. Utos ni Ginang Helen at kaagad namang sumunod si Kerubin. Sige po, Nay. Wika niya at nagtungo na sa kusina upang kunin ang ipinag-uutos ng kanyang ina. Na makakuha na sila ng tubig at gamot ay sumunod na rin si Kerubin sa kwarto kung nasaan ang kanyang ama. Ito na po, Nay. Sabi ni Kerubin at iniabot naman kaagad ng Ginang ang baso ng tubig. Salamat anak. Tugon niya. Awang-awa nga itong si Kerubin sa kanyang ama na si Ginoong Antonio. Alam niyang nahihirapan na ang kanyang ama at kung tutuusin ay dapat sa ospital ito nagpapagaling. Ngunit dahil nga wala naman silang sapat na pera, ay magtitiis na lang muna sila sa mga libreng gamot sa kanilang health center. Nay, dali na kaya natin si tatay sa ospital para mas matutukan siya doon, Nay. Naaawang suwestyon ni Kerubin sa kanyang ina. Napalingon naman kaagad sa kanya ang Ginang. Sige nga anak, kung dadali natin ang tatay mo sa ospital, saan naman tayo kukuha ng pang-araw-araw na gastusin doon? Oo, walang problema sa magbabantay dahil kahit magdamagan ako doon. At saka, sino ba naman ang ayaw na madala ang tatay mo sa ospital, diba? Maging ako naman gustong gusto ko nga rin. Pero anak, wala naman tayong pera. May ipon man tayo pero pampaaral mo yun, diba? At saka kukulangin din yun. Mabibitin din sa gamot ang tatay mo. At saka, huwag kayo mag-alala. Umihingi na ako ng tulong sa mga sangay ng gobyerno na maaaring makatulong sa atin. May awa ang Diyos. Papabor din sa atin ang panahon. Paliwanag naman ng kanyang ina. Kahit naman medyo nangihina pa ay pinilit na rin ni Ginoong Antonio na magsalita para hindi na rin mag-alala pa ang kanyang anak. Oo nga anak, sa ngayon ay makinig ka muna sa nanay mo ha? At saka malakas pa naman ako ubo lang yan. Huwag niyo ako masyadong alalahanin, kaya ko pa ang sarili ko. At saka yung pera, naiipon yun. Kaya huwag niyong gagalawin para lang sa akin ha? Sa inyo na yun. Para yun sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo, Kerubin. Nakalaan yan sa pag-aaral mo. Sa susunod na pasukan, mag-enroll ka na. Dahil siguradong malakas na ako noon at makakabalik na ako sa pagtatrabaho. Hindi ka na mangangamba na baka tumigil ka ulit. Ako naman na maghahanap buhay para sa inyo. Mariing sabi naman ng kanyang ama, kaya naman lalong nahabag si Kerubin.
lalo siyang naawa sa kalagayan ng kanyang ama. Sobrang sipag din kasi nito at halos hindi na nagpapahinga sa trabaho kaya naman awang-awa siya ngayon sa tatay niya na gustuhin mong magtrabaho ulit at makatulong ay hindi niya rin magawa pa. Salamat tay. Pero sa ngayon po hanggat may kakayanan po ako na makabili para sa inyong mga gamot, hayaan niyo po muna akong tumulong ha. Para mas mapabilis po natin ang pagaling ninyo at saka kung sa tingin niyo po hindi na maganda yung nararamdaman niyo, pakiusap naman tayo, huwag kayong maglilihim. Huwag niyong itatago ha. Ang goal po natin ay gumaling kayo. Wala pong lihiman. At huwag niyo pong isipin na pabigat kayo. Naku tay, hindi ha. Hindi ka pabigat. Matatapos din tong paghihirap natin. Maluha-luha namang sabi ni Kerubin sa kanyang ama at hinawakan pa ang mga kamay nito. Tama yan. Tama yan anak. Maraming salamat sa inyo ng nanay mo. Nakangiti namang sabi ni Ginoong Antonio. Nang sumunod na araw nang mapadaan muli si Kerubin sa mataas na building na pinagtatrabahuan ni Abraham, ay bumulaga sa kanya ang mga halamang nakatanim na doon na kahilera na wala namang kahapon. Aba, ang daming halaman ah. Naku, mukhang sinumbong talaga ng lalaki na yun sa boss niya yung sinabi ko ah. May pagkatsismoso pala siya. May balak pa naman ako magtrabaho dito pero kung hindi pa yata matutuloy dahil sa kanya. Nakakainis naman. Sabi ni Kerubin sa kanyang sarili. Ang hinala niya marahil ay sinabi ito ni Abraham sa kanyang boss kaya naman nakapaglagay kaagad ito ng halaman doon sa harapan. Aalis na sana si Kerubin dahil nga nakaramdam siya ng hiya na baka nga isinumbong siya nang biglang tawagin siya ng isang babaeng empleyado upang bumili ng kanyang paninda. Ate, may penoy ka? Tanong ng babae kay Kerubin. Lumingon naman kaagad sa kanya si Kerubin. Opo, meron po. Ilan po? Tanong ni Kerubin. Na makalapit ng babae ay saka ito nagtanong. Magkano po ba? Aniya. 15 po isa. Tugon naman ni Kerubin. Sige, 2 na lang. Lumuhod naman si Kerubin upang kumuha ng 2 penoy. Naglalaro sa isip niya kung magtatanong ba siya sa babae o ano dahil nahihiwagaan talaga siya kung bakit biglang nakaroon ng halaman doon gayong kay Abraham lang naman niya iyon sinabi. Ito na po, sabi ni Kerubin tsaka inabot ng 2 penoy. Ilang sandali pa dahil hindi rin naman matatahimik si Kerubin ay nag-usisa na rin siya sa babae. Ang gaganda ng halaman niyo ngayon ah. Lagi akong dumadaan dito pero ngayon ko lang nakita ang harapan ninyo. Ang ganda ngayon ano? Paniwalang sabi ni Kerubin. Napalingon din naman doon ang babae. Yan ba? Oo, utos yan ni Boss Abraham. Yung may-ari nitong kumpanya? Sabi ng babae. At dahil hindi naman natanong ni Kerubin ang pangalan ng kausap niya noong isang gabi, ay wala siyang ideya na ang tinawag nitong Boss Abraham na may-ari pala ng kumpanya at ang lalaking inakala niyang empleyado lamang doon ay iisa pala. Kaya naman, ang akalain niya na chinismis siya ng kanyang kausap sa kanilang boss. Busy talaga yung lalaking yun, sinumbong talaga ako sa boss niya. Anas na lang ni Kerubin sa kanyang isip. Maya-maya ay sinagot na rin niya ang babae. Talaga? Boss mo nagpabago? Aniya. Ilang sandali pa isang sasakyan ang dumating doon. Nang buksan ang pinto ay doon na namilog ang mga mata ni Kerubin sa kanyang nakita. Lalo pa nang marinig niya ang sinabi ng babae. Oo, yan. Oh, nandyan na pala si boss. Papasok na ako sa loob ha. Bika ng babae at saka mabilis nang umalis. Ang bago siya tuluyang pumasok sa loob ay binati na muna ang lalaki at iyon ay si Abraham, ang CEO ng Cornejo Corporation. Good evening, boss. Bati ng babae at tumugon din naman kaagad si Abraham. Good evening. Bati din niya. At bago rin pumasok sa loob si Abraham, ay nilapitan muna siya ni Kerubin na kasalukuyang nakatulala na sa kanya. At marahil ay hindi pa rin makapaniwala na ang nakakausap na pala niya yung may-ari mismo ng kumpanyang pangarap niyang pagtrabahuan. Hi! May balot pa? Nakangiting tanong ni Abraham kay Kerubin.
Ngunit sa halip na sagutin niya ni Kerubin ay iniba na muna niyang usapan at ibinaling muna sa kanyang gustong itanong. Teka nga, ikaw ang CEO dito? Ikaw ang boss nila? Hindi naman makapaniwalang tanong ni Kerubin kay Abraham. Kalmado lang naman ang lalaki at nakatingin pa rin kay Kerubin. Hindi naman kasi mahahalata na ito ang may-ari ng kumpanya dahil sa pamamaraan nito ng pananalita at pakikitungo sa ibang tao lalo na sa mga simple at ordinaryong tao na katulad niya ay napakalayo talaga sa pag-uugali kumpara sa ibang mga mayayaman. Yes? Kalmadong sagot naman ni Abraham. Pero sabi mo kagabi, sabi mo empleyado ka lang dyan. Nagugulahang tanong naman ni Kerubin. Bahagya namang napatawa si Abraham. Binibiro lang kita kagabi. Ang cute mo kasi ng reaksyon mo nung batiin mo yung harapan ng kumpanya ko na boring tingnan. Tatawa-tawa pang sabi ni Abraham. Bigla namang nakaramdam ng hiya si Kerubin dahil sa inasta niya at sa pagiging prangka kahapon. Hoy, wala akong sinasabing boring ah. At saka, naging honest lang naman ako ah. Sorry po talaga. Kung alam ko lang na kayo palang boss, di sana hindi na ako nag-suggest. Nakangusong sabi naman ni Kerubin. Naging seryoso na nga rin si Abraham dahil pansin niyang bigla namang namutla si Kerubin dahil sa kahihiyan at pinagaan na lamang ang loob ng babae. Don't worry, I'm not mad. Actually, nakakatuwa nga eh. Because of your idea, ang daming clients na nag-e-inquire sa amin ngayon. Kaya dapat kong ipagpasalamat ang idea at suggestion mo. Thank you. Pasasalamat pa ni Abraham. Sorry po talaga. Bala ko po man din po sanang mag-apply kapag nakatapos na ako pero ngayon mukhang ligwak na agad at baksag na agad sa attitude. Sorry po talaga. Sana after 4 years ay nakalimutan niyo na po yung pagiging pakialamera ko. Patuloy naman sa paghingi ng paumanhin ni Kerubin na kung kinakailangan nga niyang lumuhod ay luluhod siya. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Hindi naman ako ganong kababaw para magalit ano. At saka, sabi ko nga, 'di ba? Nakatulong naman yung suggestions mo. Kaya ako ang may utang na loob sa'yo. Kaya bilang kabayaran, bibilhin ko na lang lahat ng paninda mo. Sabi naman ni Abraham. At aliw na aliw talaga siya sa dalaga. Talaga? Bibilhin mo lahat to? Ay, bakit nga ba ako nagugulat ang yaman-yaman mo? Kaya mo namang bilhin to lahat. Teka, ipaplastic ko na lang at baka magbago pang isip mo. Gulat namang tanong ni Kerubin, ngunit tinawanan na lamang siya ni Abraham dahil sa mga nakakatawang reaksyon niya. You're so funny talaga, sabi niya. Halos araw-araw na silang nag-uusap sa tuwing maglalako doon sa Kerubin ng balot. Napakabait kasi talaga at formal nitong si Abraham kaya naman lalo niya itong nagugustuhan. Samantala nang makalipas sa mga araw ay bigla na lang napahinto si Kerubin nang makita niya si Abraham na may kausap sa kabilang linya at mukhang dismayadong mukha nito at mukha rin nakikipag-away pa sa kanyang kausap. Mom, hindi na ako bata. Pati ba naman ang pag-aasawa ko ay gusto niyong kontrolin? Walang kasalang magaganap. Wala. Tapos ang usapan. Ano si Abraham sa kausap? At ang kanyang kausap ay walang iba, kundi ang kanyang ina na si Madam Ana. Nang sapiliting ibabas ni Abraham ang kanyang phone, doon na rin nilapitan ni Kerubin ang lalaki. Mukhang bad trip ka, Sir Pogi ah. I-shot na natin yan. Bungad pa ni Kerubin. Miinom ka ba? Kunot noong tanong naman ni Abraham. Oo naman, anong palagay mo sa akin? Kapapanganak lang kahapon. O ano, tara. Nagpupulang kabayo ka ba? Sagot ko. Pagmamayabang pa ni Kerubin. Sa kabilang banday, sa kalagitnaan naman ng emosyon ni Abraham, ay bigla itong napatanong kay Kerubin. Pulang kabayo? Tanong niya. Palibhasa nga ay kilalang brand lamang ng alak ang alam niya, ay wala talaga siyang alam sa mga terms na katulad nito. Ano ba naman yan? Mayaman nga. May talino pero mahinang makagets. Basta, tara na. May alam akong bar dito na malapit. Wika ni Kerubin. Napailing na lang si Abraham tsaka niyaya niya ng dalaga. Whatever, okay tara.
Sabi niya at sumunod na rin sa kanya si Kerubin. Nang makarating na sila sa bar, ay doon na sila nakahanap ng mauupuan at umorder na ng kanilang drinks and appetizer. Sinong kausap mo kanina? Mommy mo. Panimulang usisa ni Kerubin. Yeah. She wants me to marry someone na hindi ko naman mahal or even gusto. Alam mo na, typical tradition sa family ng mayayaman. Fixed marriage. Dismayadong sagot naman ni Abraham. Aray, pepreno ka naman. Parang sinampay tuloy ako ng kahirapan. Pabirong wika naman ni Kerubin na pakunwari pang umilag. Oh, sorry. Paumanhin naman ni Abraham na natatawa pa. Halos araw-araw na nga silang nagkikita at nagkakausap, ngunit ngayon lang talaga sila nabigyan ng pagkakataon na mas makilala pang malalim ang isa't isa. Okay lang yon. Understandable naman ako. Sabi ni Kerubin, kaya halos mapatawa naman itong si Abraham. Understanding. Pagtatama niya naman kay Kerubin. Oo nga, yun yung ibig kong sabihin. Kakamot-kamot namang sagot ni Kerubin sabay shot ng alak. Alam mo, sa amin mga mahihirap, hindi uso ang fixed marriage. Ang uso sa amin, affirm searching. Pagpapatuloy pa ni Kerubin. Napakunot naman ang noon ni Abraham sa affirm searching na yon. Ha? Affirm searching? Takang tanong naman ni Abraham. Yup. Affirm means kano? Yung mga Amerikano. Yung mga taga doon sa amin ang target nila. Mga ganun. Para raw maiahon sila sa kahirapan. Paliwanag naman ni Kerubin. Sumat naman ng isa pa si Abraham at saka nagtanong. Ganun ka rin ba? Seryoso niyang tanong. Napasaboy naman si Kerubin ng kinakain niyang kropek sa tanong na iyon ni Abraham sa kanya. Hoy, judgmental ka, hindi ako ganun ha. Para sa akin, sagrado ang kasal. Gusto ko, kung sino na yung pakakasalan ko, dapat mahal na mahal ko siya. Mahirap man siya o mayaman, dapat mahal ko talaga siya. At hindi na basihan ng estado sa buhay, ano? Sagrado ang pag-ibig. Dapat, ibibigay mo yun sa isang tao nang wala kang hinihingi o hinihintay na kapalit. Seryosong sabi ni Kerubin. Napangiti naman niya si Abraham. Wow, ang lalim nun ha. Bakit ikaw? Nagmahal ka na ba? Tanong niya. Ako? Nagka-crush na ako pero hindi ko pa naramdaman yung love. Yung true love ha. Ikaw? Balik na tanong naman niya sa lalaki. Hindi pa rin pero naputol ang sagot na yun ni Abraham nang mawatitig siya kay Kerubin. Sa araw-araw nilang pagkikita, sa araw-araw na pag-uusap at kulitan at biruan, tila nga nagkakagusto na itong si Abraham kay Kerubin. Alam niyang sa estado ng kanyang pamumuhay ay mali ito, pero sinusuway pa rin niya iyon dahil ngayon lang siya nakaramdam ng ganito sa isang babae. Nahuhulog siya, hindi lamang sa angking karisma ni Kerubin, kundi dahil na rin sa pagiging masiyahe nito at kwela, at iyon ang nakita niyang kakaiba sa dalaga na wala sa ibang mga nakakasalamuhan niya. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Kerubin. Pero ano? Tanong niya. Parang nahanap ko na siya. Seryosong sagot ni Abraham sabay shot ng alak. Napakunot naman ang noo ni Kerubin kasabay ng mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Ha? Tanong niya. Ilang segundo ring tumahimik si Abraham bago muling sumagot. Nasa harapan ko lang, sabi niya. At dahil si Kerubin lang naman ang nasa kanyang harapan, ay napaturo naman kaagad ang dalaga sa kanyang sarili. Ako? Nauutal niyang tanong. Hindi na sumagot si Abraham, at ang ibig sabihin lang noon ay si Kerubin nga ang tinutukoy niya. Gumuhit naman ang beer na iniinom na Kerubin sa kanyang leeg, sabay iwas ang tingin. Kasabay noon ang pamumula ng kanyang muka. Kung dahil ba yon sa alak o sa kanyang hiya na nararamdaman, hindi rin kasi maitatanggi ni Kerubin na nagugustuhan na rin niya ang lalaki. Gusto niya ang pagiging tahimik nito at formal. Yung pagiging neat at malinis sa katawan na para sa kanya ay nasa malayo pa lang ay amoy pabango na si Abraham. Parang isang respetadong tao at talagang may respeto sa babae.
Kaya naman hindi talaga mahirap magustuhan itong si Abraham dahil sa pagiging good boy image nito. Natahimik at natigilan sila ng ilang segundo nang muli nang humingi ng paumanhin si Abraham. Hindi naman kasi niya alam kung paanong i-handle ang ganoong pagkakataon dahil sa katunayan ay ngayon lang siya nagtapat ng kanyang nararamdaman sa isang babae. Sorry, mabilis yatang makalasing tong pulang kabayo mo. Utal na sabi naman ni Abraham. Napangiti naman si Kerubin. Hindi yan nakakalasing. Ang weak mo naman kung nalalasing ka kaagad. Aniya, I'm not drunk, but I'm serious. Seryoso ako sa sinabi ko. Pero feeling ko lang yon, ha? Gusto ko lang sabihin. And that's okay. Kung hindi tayo parehas ng nararamdaman. Sabi naman ni Abraham at ipinilit na rin ang kanyang paninindigan na gusto niya si Kerubin. At dahil ramdam naman ni Kerubin ang sinseridad sa mga salitang yan ni Abraham, ay sumagot na rin siya at umamin dito. Gusto na rin kita. Oo, gusto na rin kita. Lakas loob na sabi na rin ni Kerubin. Really? Hindi naman makapaniwala ang tanong ni Abraham. Oo. So, tayo na? Sabik na tanong ni Abraham. Napataas naman ang kilay ni Kerubin. Bigla na rin siyang nakaramdam ng pag-aalala dahil sa estado ng buhay nilang dalawa. Alam niyang maraming manghuhusga sa kanya at natatakot siya na baka ikasira pa ito ng pangalan ni Abraham. Agad-agad. Pero pwede nga rin. Kaso paano pag may nakaalam? Natatakot akong mahusgahan ano? Nag-aalala lang sabi naman ni Kerubin. Inaasahan na ni Abraham na magiging ganito ang reaksyon ni Kerubin. Kaya naman, para mapanatag ang kalooban ng dalaga ay hinawakan niya ang mga kamay nito. Kerubin, kapag nagmahal ka, wala ka ng ibang pakikinggan kundi ang puso mo. Tandaan mo lagi yan. Nakangiting sabi naman ni Abraham. Ngumiti rin si Kerubin at matapang na sumagot. Tatandaan ko. Pamula nung gabing yon ay halos araw-araw na silang nagkikitang dalawa pero hindi sa harap ng building ni na Abraham kundi sa ibang lugar. Minsan ay isinasama ni Kerubin si Abraham sa may tabing ilog na lagi niyang pinupuntahan hanggang sa ito na lang ang lagi nilang naging tagpuan. Masaya lang sila kapag kasama ang isa't isa at dahil kay Abraham ay natuto na rin maglihim si Kerubin sa kanyang mga magulang. Ganon niya kamahal ang lalaki at ganon din naman si Abraham sa kanya. Sa palagian nilang pagkikita ay doon na rin may nangyari sa kanilang dalawa hanggang sa magpaulit-ulit na ito at magbunga ang kanilang pagmamahalan. Ngayon ay nakatakda na silang magkita ni Abraham upang sabay na sana silang aminin ang pagdadalang tao ni Kerubin sa kanyang mga magulang. Ngunit wala pa ring alam dito si Abraham dahil ang plano ni Kerubin ay isorpresa ito. Samantala, bago naman umalis si Abraham upang makipagkita sana kay Kerubin, ay hinarang naman siya ng kanyang ina na si Madam Karina. Abe, would you like to explain these pictures? Balita ako tendera daw yan ng balot. Itilalsik ni Madam Karina ang ilang litrato ni Kerubin sa katawan ni Abraham. My God, Abe! Sa'yo ipinaubaya ng daddy mong kumpanya bago siya namatay dahil ikaw tong maaasahan. Ikaw tong responsable. At ikaw tong matalino at may utak kaysa sa kapatid mong patapon ng buhay tapos ganito. Ganitong isusukli mo sa tiwalang iniwan sa'yo ng daddy mo? Ano bang klaseng pag-iisip ang meron ka? At saka ito rin bang dahilan kung bakit ayaw mong pakasalan si Georgina? Dahil sa magbabalot na yan? Bigyan mo naman ng kahihiyan ng apelyido mo. Nakakahiya ka. Ay hindi hamak naman na mas katawa-tawa ka ngayon kaysa sa kapatid mong basagulero. May diin at gigil na sabi naman ng madam kay Abraham. Galit na galit nga ito nang lihim niyang pinasundan si Abraham sa mga tao niya at madiskubreng lihim nga itong nakikipagkita kay Kerubin. Mom, tama na, okay? Tama ng pagmamanipula mo sa buhay ko. Alam mo kung tutuusin, naiinggit nga ako kay kuya eh. Kasi siya may paninindigan. Hindi siya nagpahawak sa'yo sa leeg. At sana pala'y gano'n na lang din ang ginawa ko, no?
You don't treat me as your son, but you treat me as your puppet. Sa puntong yon na hindi na rin nakapagpigil pa si Abraham at sinagot niya na ang kanyang ina na matagal nang minamanipula ang buhay niya. Ultimo pan sarili niyang kaligayahan at personal na buhay ay kinokontrol na ng madam, kaya naman never naramdaman at naranasan ni Abraham ang tunay na kaligayahan at kalayaan. Sa pagkasabi niyo ni Abraham ay tumalikod na kaagad ito at umalis. Ayaw na rin naman niyang marinig pang mga sunod na sasabihin ng kanyang ina dahil punong-puno na rin siya dito. What the? Abraham, come back. Huwag mo akong tinatalikuran. Bumalik ka dito. Abe! Malakas sa sigaw ni Madam Karina. Ngunit hindi na siya nilingon pa ng kanyang anak pagkos ay nagpatuloy na sa pag-alis. Umalis na nga si Abraham na sobrang sama ng loob. Ito ang unang pagkakataon na napapaiyak siya. Habang nagmamaneho ay panay din ang hampas niya sa manibela. Halos paliparin na nga rin niyang sasakyan sa bilis ng kanyang pagpapatakbo. Ngayon ay desidido na siya na hindi na siya babalik pa sa mansyon at magsasama na sila ni Kerubin. Ngunit magbabago ang lahat nang dahil sa isang malagim na aksidenteng kinasangkutan ni Abraham. Mrs. Chavez, puntahan niyo po rito ang anak niyong si Abraham Chavez. Na-aksidente po siya at malala po ang kanyang lagay. Isang tawag ang nagpagimbal sa mundo ni Madam Karina. Ilang minuto lang mula nang makaalis noon si Abraham kaya halos manlamig ang buong katawan ng ginang. What? Oh my God! Nanginginig niyang sagot tsaka ibinaba na ang tawag na iyon. At wala nang pinalampas pang oras at tinungo na kaagad ang kinaroroonan ng kanyang anak na si Abraham. Mabilis na nagtungo si Madam Karina sa ospital, ngunit hindi niya na naabutan pang buhay si Abraham. Dead on arrival ang binata dahil sa sobrang lakas ng impact ng pagkakabangga nito sa poste, dahilan para mayupi ang harapan ng kanyang sasakyan. Halos mahimatay nga si Madam Karina sa sinapit ng kanyang anak. Ito pa man din ang maaasahan niyang muling makakapagpabangon ng kumpanyang iniwan na rin ng kanyang yumaong asawa. At dahil sa nangyari, ay muli namang sasadsad sa ibaba ang kanilang negosyo. Dahil wala naman siyang maaasahan sa panganay niyang anak. Samantala, kahit ilang oras na si Kerubin naghihintay doon sa tagpuan nila sa may tabing ilog, ay matyaga pa rin niyang hinihintay ang kanyang nobyong si Abraham. Bigla namang napahawak si Kerubin sa kanyang tiyan dahil para bang biglang may sumintak doon kaya hinimasimas na lang niya iyon. Wala naman siyang kamalay-malay na ang kanyang pinakamamahal na si Abraham, na ama ng kanyang pinagbubuntis ngayon, ay wala na. Nasaan na kaya siya? Ilang oras na siyang late ah. Hindi rin nagte-text o tumatawag. Paano na kaya to? Plano pa naman namin na sabay naming aaminin kina nanay na buntis ako. Nako, baka umurong yun na. Nag-aalala ang sabi ni Kerubin. Usapan na kasi nila ito ni Abraham, ngunit hindi na ito sumipot. Umasa pa naman din si Kerubin dahil tinawagan pa siya nito bago ito pumunta na. Papunta na raw siya, ngunit magpahanggang ngayon ay wala pa rin. Dahil lumalalim na ang gabi at umaambo na rin, ay napagdesisyon na ni Kerubin na umuwi na lamang dahil hindi na rin niya makontak pa si Abraham. Labis nga ang pag-aalala niya hanggang sa makauwi siya sa kanila dahil kilala niya si Abraham. Hindi naman siya hahayaan nito na maghintay ng ganong katagal, maliban na lang kung may masamang nangyari. Kaya naman kinabukasan, nang muling mapadaan si Kerubin sa building ni na Abraham, ay doon na siya naglakas ng loob na magtanong sa isa pang empleyado doon. Miss, hello po. Pwede po bang magtanong? Tanong ni Kerubin. Oo naman, ano yon? Tugon naman ng babae. Si Sir Abraham po ba nandyan? Kasi nagpa-reserve siya sa akin ng balot ng isang araw eh. Ibibigay ko lang sana. Palusot pa ni Kerubin. Wala kasi siyang ibang maisip na sasabihin dahil paniguradong magtataka ang mga ito kapag wala siyang idinahilan. Hindi naman malaman ng babae ang kanyang isasagot dahil ang totoo ay inunahan na sila ni Madam Karina na wag ipapaalam sa iba na patay na si Abraham. Lalong-lalo na kay Kerubin. Oo sige. Sa akin mo na lang iabot ha. Wala kasi si Sir umalis. May business trip. Sige na, akin na yan. Itong bayad oh.
Nagmamadaling sabi ng babae at bunmunot na lang kaagad ng pera para hindi na madagdagan pa ang pagsisinungaling niya. Business trip? Kailan daw ang balik niya? Nagtatakang tanong naman ni Kerubin. Hindi ko alam pero mukhang matatagalan na. Sige, sabi ng babae na hindi naman makatingin ng diretso kay Kerubin. Pagkaabot ng balot sa babae ay mabilis na sanang tatalikod ang babae nang bigla siyang pigilan ni Kerubin. Miss, sandali lang. Kasi sinusubukan ko siyang i-contact Iyan pa rin bang number niya? Nauutal niyang tanong. Ate, boss namin yon. Hindi kami pwedeng basta-basta maglabas ng personal information niya. Pasensya na. Sagot naman ng babae at tuluyan na rin pumasok sa loob ng gusali at naiwan na nga sa labas si Kerubin na may palaisipan kung bakit nga ba biglang hindi na nagparamdam sa kanya si Abraham. Nauunawaan ko. Sorry. Ito na lamang din ang naging tugon ni Kerubin. Malungkot namang nilisan ni Kerubin ang lugar na iyon. Ngunit bago pa man makalayo ay muli niyang sinilayan ng buong gusali at umasa pa rin na lalabas doon si Abraham para panagutan siya at panindigan. Habang lumilipas sa mga araw ay nararamdaman na ni Kerubin ang pagbabago sa kanyang sarili. Nararamdaman niya na ang ilang mga sintomas ng kanyang pagbubuntis kaya naman minsan ay napapa-absent na siya sa pagtitinda ng balot dahil dumadalas na ang pagsama ng kanyang pakiramdam. Kahit nga buong magdamag na bantayan ni Kerubin ang kanyang cellphone na umilaw at tumunog, ay tila wala na nga talagang balak na magparamdam pa si Abraham sa kanya. Kaya naman napagpasyahan niya na bago pa man tuluyan na bumilog ang kanyang tiyan, ay lalakasan niya na ang kanyang loob na umamin sa kanyang nanay at tatay. Ano? Buntis ka? Wala ka namang pinapakilala sa aming nobyo mo. Tapos ngayon ay buntis ka? Hindi ba't mag-e-enroll ka na sana ngayong pasukan? Anong nangyari, Kerubin? Bakit naman sinuko mo ko agad? Akala ko ba mailap ka sa lalaki? Wala ka rin palang pinagkaiba sa tita Myrna mo at sa mga pinsan mo. At ang malala pa doon, mukhang ayaw ka pang panagutan ng lalaking yan, kaya nagtatago. Singhal ng kanyang ina. Inasahan na ni Kerubin na magagalit ang mga ito sa kanya. Dahil tunay naman nakadisma-dismaya ang kanyang nagawa. Ngunit mananatili siyang maninindigan at ipagtatanggol ang pagmamahalan nilang dalawa ni Abraham. Nay, sorry na po. Sorry po. Mahal ko po si Abraham. Mahal na mahal. Kaya nangyari to. Hindi na buo ang batang to dahil lang sa kapusukan. Mahal namin ang isa't isa, Nay. Umiiyak na sabi ni Kerubin. Kung mahal niyo ang isa't isa, nasan siya? Ni hindi mo nga makontak. Tapos sinasabi mo na siyang may-ari ng mataas na building doon? Diyos ko naman, Kerubin. Dito sa Pilipinas, napaka-imposible na magmahal ang isang bilyonaryo sa isang tindera ng balot na katulad mo. Sa mga kwento at nobela lang yun nangyayari. Bakit ka ba naniwala? Mas makatotohanan pa nga yung mga mayayamang afam na nagmamahal ng Pinay na mahirap. Pero yung ganyan, naiibig ang CEO sa katulad nating mahirap? Anak, walang ganyan. Mamaliitin ka lang yan. Kaya yan ang nangyari sa'yo, iniwan ka sa ere. Kala ko pa naman ginagamit mo yung utak mo. Ang tayog-tayog pa naman ang pangarap mo para sa amin ng tatay mo tapos gusto mo pang ipa-ospital ang tatay mo. O ngayon, Aber, paano mo nagagawin yon? Ngayong isang nanay ka na at may bibigat pang responsibilidad. Litanya ng ginang. Nanginginig na nga ang boses nito dahil sa galit. Labis ang pagkadismaya niya sa ginawa ng kanyang anak. Napapailing na nga lang ang kanyang ina dahil hindi niya lubos maisip na hahantong sa ganito ang kanyang anak na si Kerubin. Sa puntong yon ay sumabat na rin ang kanyang ama sa usapan. Kahit nakahiga lang ito ay narinig niya at alam niya ang nangyayari sa dalawa. Salem, tama na. Tama na yan. Nariyan na yan. Huwag ka na magsalita ng masasakit. Unang-una, hindi naman tayo responsibilidad ng anak mo. Hindi tayo responsibilidad ni Kerubin. Kung tutuusin, ako nga dapat Ako ang dapat na gumagabay sa inyo. Ako ang dapat na nagtitinda ng balot tuwing gabi. At hindi yang si Kerubin. Pero dahil sa lecheng sakit na to, wala na akong narating at habang buhay na yata ako nakaratay dito sa kama.
Kaya huwag mo siyang pagsalitaan ng masama. Huwag mo siyang sisihin dahil ako ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan dito dahil ako ang padre de pamilya. Pero ako pa rin ang pabigat sa inyo. Pagtatagmal naman ng kanyang ama kay Kerubin, kaya lalo namang nahabag at naawa ang dalaga. Tay, hindi po totoo yan. Hindi po kayo pabigat, Tay. Patawarin niyo po ako. Alam kong kasalanan ko to. Hayaan niyo po akong makabawi sa inyo. Umiiyak niyang sabi. At dahil nandun na rin naman yon at nangyari nang nangyari, kahit na masama pa rin ang loob ni Ginang Salem kay Kerubin, ay kailangan na rin niyang tanggapin ang kanyang anak at ang naging pagmamadali nito. Patuloy pa rin nagtinda si Kerubin at patuloy pa rin na umaasa na muli siyang haharapin at kakausapin ni Abraham. Lalo pa ngayon na medyo lumalaki na ang kanyang tiyan dahil 5 buwan na ito ngayon. At katulad ng araw-araw niyang ginagawa, ay hindi naman kinaligtaan na dumaan sa opisina ni Abraham upang hanapin ito. Manong guard, itatanong ko lang po sana kung... Magsisimula pa nga lang na magtanong si Kerubin ay biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Kung ano? Kung nandyan ang anak kong si Abraham? Ikaw ba yung Kerubin? Taas kilay na tanong ni Madam Karina. Napaharap naman kaagad sa kanya si Kerubin na may kaba sa kanyang puso. Tinitigan siya ng Madam mula ulo hanggang paa at ang mga tingin na iyon ay para bang lalamunin siya. Opo, Madam. Nauutal niyang sagot. Sinamaan naman ng tingin ng Madam si Kerubin dahil ang totoo ay sa dalaga niya talaga isinisi ang lahat, maging ang pagkamatay ng kanyang anak na si Abraham. Grabing oras ang sinayang sa'yo ng anak ko, Iha. Itaga mo to sa bato. Kailanman ay hindi kita matatanggap para sa kanya o makatuntong man lang sa kumpanya ko. Lumugar ka sa kung saan ka nababagay at dyan ka nababagay sa pagtitinda ng balot. Pasigaw niyang sabi. Bago tuluyang tumalikod ang Madam ay humirit pa ito ng salita na may pagbabanta. And one more thing. Ayoko na makita pang pagmumukha mo o maging ang anino mo dito sa kumpanya ko. At kapag sinuway mo ako, lalo kang pahihirapan ang buhay ninyo. May sakit ang tatay mo, diba? Mapapabilis ang buhay niya kapag ipinilit mo pa rin ang gusto mo. Pagbabantaan niya kay Kerubin. Ngayon nga ay alam na ni Kerubin ang dahilan kung bakit hindi na nagpaparamdam pa sa kanya si Abraham. At iyon ay dahil sa ina nito na si Madam Karina. Halos gumuho na rin ang buong mundo ni Kerubin. Iyak siya ng iyak sa mga nangyayari. Nagtanim din siya ng sama ng loob kay Abraham dahil ang isip niya ay hindi mo lang siya naipaglaban nito sa kanyang mga magulang gayong akala niya ay tunay na mahal siya nito. Sabi nga nito ni Kerubin sa kanyang mga magulang. At sa halip na husgahan ay sinuportahan na lang nila ang anak at dinamayan sa kinahaharap nitong pagsubok ngayon. May ilang linggo na rin na hindi nakatulog sa kakaisip si Kerubin kung paano ba niyang makakalimutan si Abraham. Turuan man niya ang kanyang isip pero hirap na hirap ang kanyang puso. Siguro kung hindi rin dahil sa tulong ng kanyang nanay at tatay ay matagal na siyang sumuko. Makalipas ang ilang buwan ay nanganak na rin si Kerubin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napag-alamang may kakaibang sakit ang kanyang kambal na sina Patty at Cassie na kinakailangan ng dugo ng kanilang ama. Makalipas ang 4 na taon dahil hindi na rin makatiis si Kerubin dahil sa lumalalang kalagayan ng kambal ay sinugod niya na ang mansyon na Abraham para kausapin na ang lalaki. Abraham, lumabas ka dyan. Nagmamakaawa ko. Kailangan ko ng tulong mo, Abraham. Nasa bingit na kamatayan ng ating kambal. Naguhuramentado ang sigaw ni Kerubin sa labas ng mansyon ng dati nitong nobyo na si Abraham. Galit na galit nga itong si Kerubin. At baliwala sa kanya kung nagdudulot na nga ba siya ng ingay sa labas dahil sa kanyang pag-ieskandalo. Alalang-alala naman ang gwardya na halos ipagtabuyan na nga ang babae dahil pareho lang din silang malalagot kapag narinig ito ng malupit niyang amo na si Madam Karina. Ma'am, umalis na po kayo. Kapag nalaman po ito ni Madam, lalo po siyang magagalit at baka kung ano pang gawin niya sa inyo. Nagmamakaawang sabi ng gwardya.
Ngunit kahit ano pa nga ang sabihin ay maninindigan si Kerubin na hindi ito aalis. Wala akong pakialam. Si Abraham ang kailangan ko. Nagmamakaawa ako, Manong. Kailangan siya ng mga anak namin. Maawa naman po kayo. Luhod sambang pagmamakaawa ni Kerubin. Mahigpit na nakakapit ang kanyang mga kamay sa may gate at buong loob na harapin anuman ang posibleng mangyari doon. Gusto niya nang lumuha at bumigay. Ngunit ayaw niya magmukhang kawawa at mahina. Kailangan maging malakas pa rin si Kerubin para sa kanyang kambal na anak. Samantala, ilang sandali pa ay isang lalaki nang lumabas. Nakasuot ito ng itim na board shorts at outing muscle tee at kapansin-pansin pang tattoo nito sa kanyang braso. May isang pirasong hikaw din ito sa kanyang tenga na lalong nakapagpadagdag ng kanyang angking kagwapuhan. Ano nangyayari dito? Kunot noong tanong ng lalaki habang papalapit siya sa kinaroroonan ni na Kerubin. Nang makalapit na siya doon ay saka na siya huminto at nagpamewang. Who are you? Taas kilay niyang tanong na tila ba hindi niya nakikilala si Kerubin. Nagpantig naman ang dalawang tenga ni Kerubin sa tanong at naging reaksyon na iyon ng lalaki. Who are you? Ang kapal ba ng mukha mong itanong sa akin yan? Pagkatapos mo akong anakan, tapos sasabihin mo ngayong sino ako? Abraham, nasa bingit ng kamatayan ng mga anak natin. Habang ikaw ay nagtatago pa rin dyan sa saya ng nanay mo at kinalimutan ang naiwan mong responsibilidad sa akin. Abraham, please, maawa ka naman sa amin ng mga anak mo. Doon ay halos mangilid na nga ang luha sa mata ni Kerubin na ilang taon niya nang kinimkim at pinigil. Ngayon nasa harapan niya na ang ama ng kanyang mga anak, hindi na siya makakapayag na takasan pa siya nito kahit hindi na sa sustento kundi sa kanyang hiling na maging blood donor sa kanilang mga anak. Ngunit sa kasamaang palad, wari hindi naman tinabla ng lalaking yon na hindi malang nakaramdam ng simpatsya sa mga sinabi ni Kerubin sa kanya at sa halip ay pilit pa niya itong pinaalis. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka na! Buliw ng lalaki kay Kerubin at saka tuluyan na siyang tumalikod. Abraham, sandali! Abraham! Patuloy na sigaw naman ni Kerubin. Abraham, kausapin mo naman ako, please! Abraham, maawa ka naman! Pagsusumamo ni Kerubin. Hindi nga siya titigil hanggat hindi siya kinakausap ng matino ni Abraham. Napakunot naman ang noon ng lalaki. Bigla niyang naalala na ikwento sa kanya ng kanyang kakambal noon na si Abraham ang tungkol sa kanyang nobya na ito ngang si Kerubin. Buong akala din ni Kerubin na ang lalaking kaharap niya ngayon ay si Abraham. Ngunit, ito palang kakambal na ito na si Iverson. Maybe she's the... Kumpara kay Abraham ay mas out and loud itong si Iverson. Siya ang bad boy version ni Abraham. Halos lahat ng kalokohan ay nagagawa niya kaya naman talagang sinusuko na siya ng kanyang ina dahil hirap ang madam na kontrolin ang buhay niya dahil sa likas na katigasan ng ulo. Magpaganon pa man kahit na alam ni Iverson na paborito ng lahat ang kanyang yumaong kakambal ay ayos lang sa kanya at hindi iyon naging hadlang para sa magandang samahan nilang magkapatid. Hindi na rin nabago noon ang kanilang magandang bonding. Kaya naman lalong sumama ang loob ni Iverson sa kanilang ina nang mamatay si Abraham. Sa kabilang banda, sa isip ni Iverson ay baka nga ito ang nobya ni Abraham at ngayon ay may anak na sila. Alam niyang matindi ang pangangailangan ni Kerubin kaya naman kumuha ng cheque si Iverson at ibinigay iyon kay Kerubin. Here, 3 million. Pwede mong i-encash yan anytime if you want. Maybe that's what you need. Hindi pa man natatapos ang sinasabi ni Iverson, ay mabilis na siyang nasampal ni Kerubin at ito rin ang naging dahilan kung bakit minabuti na ni Iverson na wag na munang magpakilala sa babae. Ano to? Suhol? Sinusuhulan mo ko? Abraham, ikaw ang kailangan namin. Hindi ito. O kung hindi mo na talaga ako mahal, at ayaw mo talaga ng responsibilidad, pues, mag-donate ka na lang ng dugo sa kambal mo. 6 na buwan na procedure. 6 na buwan lang ang hihilingin ko sa'yo. Pagkatapos nun, pwede mo na ulit ako i-ghost. Gawin mo na ulit ang gusto mong gawin. Basta, ibalato mo ng dugo mo sa mga anak mo.
May problema sila sa utak at tanging dugo mo lang ang kailangan. Hayaan mo pagkatapos nito hindi na kita guguluhin pa. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Kerubin. Tila nabuhusan naman ng malamig na tubig sa mukha si Iverson. Bigla siyang nakaramdam ng hiya dahil hindi pala iyon ang kailangan ni Kerubin. Nakaramdam siya ng simpatsya dahil una sa lahat ay mga pamangkin naman niya iyon at anak iyon ng kanyang kakambal. Kaya naman napagpasyahan ni Iverson na saluhin na ang responsibilidad, ngunit hindi muna niya ipapakilala ang kanyang tunay na pagkatao. "Oh, okay. Gusto kong makita ang mga bata," sabi ni Iverson at doon ay isinama na siya ni Kerubin sa ospital kung saan naman naroon ang kanyang kambal. Nang makarating sila doon ay pumasok na rin sila agad sa silid ng mga bata. Sila pala mga anak ni Abraham. Bulong ni Iverson sa sarili. Napatingin naman sa kanya si Kerubin. "Ano yon?" Taas kilay na tanong ni Kerubin. Mabilis namang sumagot si Iverson. Wala. Kailan pa silang ganyan?" Tanong niya. "Nitong mag-aapat na taon lang lumabas ang mga sintomas. Wala naman talaga akong balak na hanapin ka eh. Pero sabi ng doktor ang dugo mo raw ang kailangan kaya hinanap kita." Masungit na sagot naman ng babae at halata pa rin sa tono ng boses nito ang sama ng loob sa lalaki. Gusto sana niya magtanong kung anong nangyari sa kanila noon, maging ngayon na tila ba nagbago ng pisikal nitong itsura, ngunit nangingibabaw pa rin ang galit niya dito kaya naman hindi na siya nag-usisa pa. Sa kabilang banday, huminga na lamang siya ng malalim at seryosong sumagot. "Ganon? Well, nandito na ako. I will save them." Paninigurado nito kay Kerubin. At dahil nga hindi naman si Abraham itong si Iverson, ay hindi ito magpapakita ng kasabikan nang makita ang mga bata na lalo namang ikinainis ni Kerubin. At inakalang wala talaga itong interes sa kanilang mga anak. "Abraham, ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Mga anak mo sila. Hindi ko sino lang. Yung reaksyon mo parang hindi ka malang nasasabik sa kanila." Kunot noong sabi pa ni Kerubin. "No? Sino may sabi sa'yo hindi ako nasasabik? Heto nga pupuntahan ko na sila." Palusot naman ni Iverson at saka hinakbang na ngang paapapalapit kay Patty at Cassie. "Hi kids, mga anak," bungad ni Iverson sa mga bata. "Ayusin mo nga, ano ba nangyayari sa'yo? Seryosohin mo." Kunot noon niyang sabi. "I'm serious." Pagtatanggol naman sa sarili ng lalaki. Inirapan na lang siya ni Kerubin at umiling-iling na lang. Sa puntong yon ay tinungo na rin ni Kerubin ang mga anak upang ipakilala si Iverson sa mga bata. "Mga baby ko, hali kayo kay nanay. Siya ang inyong tatay. Nahanap na siya ni nanay kaya gagaling na kayo. Gagaling ng mga anak ko. Ang aking mga tunay na Kerubin." Sabi naman ni Kerubin sa mga anak. Ilang sandali pa ay nagtanong na rin si Iverson. "Ano nga pala mga pangalan nila?" Tanong niya. "Siya si Angel. Siya ang panganay ng ilang segundo. Ito naman si Isaac. Siya naman ang bunso." Sabi naman ni Kerubin. Napangiti naman si Iverson. Iyong nararamdaman niya ngayon ay hindi niya maaaring madaya. Parang ang tunay na anak niya na ang kambal at hindi maitatangging kamukhang kamukha nila ni Abraham ang mga bata. Sa isip ni Iverson, kung nabubuhay lang sana ang kanyang kapatid na si Abraham, ay siguradong magiging isang mabuting ama ito sa kanyang mga anak at mabuting asawa sa kanyang asawa. Kaya namang gagawin ni Iverson ang lahat para iparamdam sa mga bata na kompleto pa rin sila sa pamamagitan ng presensya niya. Sa kabilang banda ay lumapit na rin si Iverson sa kambal. "Hi, pwede ko ba kayo mayakap?" Wika niya at sabay namang tumugon ng kambal na wala pa rin kamuwang-muwang sa nangyayari. Ramdam na ramdam ni Iverson ang tibok ng puso ng dalawang bata na halos kasabay na rin ang kanya. Kakaibang galak naman ang nararamdaman niya na hindi pa niya naramdaman sa tanang buhay niya. Ilang minuto rin ang nakalipas ay kinailangan na rin magpahinga ng kambal kaya naman lumabas na sila ng kwarto ni Kerubin. "Kailan nga pala simula ng procedure?"
Seryosong tanong ni Iverson. Habang naglalakad sila sa may hallway ng ospital, ay napapatingin naman ng ibang mga nurse kay Iverson dahil sa angkin nitong kagupuhan. Patay mali siya naman si Kerubin at umirap na lamang. Actually, anytime pwede na. Pero dahil late na rin, bukas na lang. Siguraduhin mong babalik ka ha. Nasa akin pang litrato mo, ipapakulam talaga kita. Pananakot naman ni Kerubin kay Iverson. Napangisi naman ng lalaki. Oo, babalik ako. Kapag sinabi ko, gagawin ko. At saka, buhay ng mga bata nakasalalay dito, no? Hindi ko dapat ipagsawalang bahala yon. Sabi naman ni Iverson. Aba, dapat lang. Mabuti naman at may paninindigan ka na ngayon. Wika naman ni Kerubin sabay irap. Take note, iilan na lang kaming ganyan na may paninindigan. Pagmamayabang naman ni Iverson. Ewan ko sa'yo. At ipapaalala ko lang gagawin natin to para sa mga bata. Pagkatapos nito, ayoko na magkaroon pa ng ugnayan sa'yo. Paalala naman ni Kerubin. Napangisi namang muli si Iverson. Ngayon, masasabi niyang alam niya na kung bakit itong babaeng to ang minahal ng kanyang kakambal. Yun ay dahil sa personalidad na taliwas ng kay Abraham, ngunit halos katulad ng sa kanya. Grabe, ang bagsik mo naman. Sabi mo nga akong tatay, syempre may karapatan din ako sa kanila. Hayaan mo lang ako. Sabi naman ni Iverson. Napailing naman si Kerubin at nagpakawala rin ng nakakalokong ngisi na tila ba hindi naniniwala sa mga sinasabing ito ni Iverson na akala niya ay si Abraham. Abraham, kilala kita. Duwag ka. Wala kang paninindigan. Kaya huwag mong iparamdam sa mga bata ang pinaramdam mo sa akin sa loob ng 4 na taon. Maawa ka naman sa kanila. Kapag nasanay silang lagi kang nandyan, mahihirapan na silang mag-move on kapag iniwan mo rin sila. Kaya maawa ka naman. Mataray na sabi pa ni Kerubin. Naroon na nga sila sa may parking at sandaling napatuan si Iverson sa kanyang sasakyan. Napakagat pa siya ng pang-ibaba niyang labi na para bang nasasatisfy siya kapag sinusungitan siya nitong si Kerubin. Ito kasi ang gusto niya sa babae. Palaban. Relax, masyado ka namang overthinker. Itatak mo sa isip mo. Nagbago na ako. Kung ano ang sinabi ko, yun ang gagawin ko. Kaya huwag ka na mag-alala. Ano nga ulit ang pangalan mo? Okay na sana kaso hindi pa nga pala alam ni Iverson ang pangalan ni Kerubin kaya naman utal siyang nagtanong dito. Namilog naman ang mga mata ni Kerubin at nagpakawala ng isang mabigat na hangin. Grabe ka! Pati pangalan ko nakalimutan mo na? Kakaiba ka talaga, no? Diyan ka na nga. Bahala ka sa buhay mo. Anas ni Kerubin at saka tuluyan ang tinalikuran ng lalaki at umalis. Hahabulin pa sana siya ni Iverson ngunit mabilis nang naglakad ang babae. Uy, teka! Pangalan lang ipagdadamot mo pa, uy! Hanggang sa pagtulog ay dala-dala pa rin ni Kerubin ang kanyang isipan na naging unang pagkikita nila ni Iverson. Labis nga siya nagtataka dahil napakalaki ng ipinagbago ngayon ng lalaki. Pamula sa kung paano ito manamit hanggang sa mga tattoo nito sa katawan at pati na rin sa pagsasalita at pagkilos nito ay nagbago na rin ang dating mahinahon lamang at formal. Ngayon ay napakayabang na ang tono na para bang istambay lang sa kalye. Ultimo pangalan niya ay nakalimutan din niya. Kaya naman ngayon ay naguguluhan na talaga si Kerubin. Kung ano ba talaga ang nangyari dito kay Iverson na buong akala niya ay si Abraham. Nang sumunod na araw ay maaga sa inakala ni Kerubin ang pagpunta doon ni Iverson. May dala pa itong mga laruan at pagkain para sa kanilang tatlo. Good morning, kids! Kamusta ang tulog ninyo? Ready na ba kayo sa procedure? Huwag kayong kabahan parang kagat lang yun ng langgam. Pero yung langgam, kasing laki ng tiger. Pabirong pananakot naman ni Iverson sa mga bata. Mahina naman siyang nabatukan ni Kerubin. Huwag mo takutin yung mga bata, pasaway ka talaga. Wika niya. Napakamot naman sa kanyang ulo si Iverson. Aray! Alam niyo mga anak, huwag kayong tumulad sa nanay ninyo. Masyado mapanakit. Sabi pa niya. Muli naman siyang pinanisikan ng mga mata ng babae.
Ako pa talaga, Abraham? Ako pa talaga? Taas kilay niyang sabi. Tumayo na rin si Kerubin at nilapitan ng kambal dahil itong unang araw ng kanilang procedure. Tabi nga dyan at ako na lang magko-comfort sa mga bata, sabi na lang ni Kerubin. Nang ma-comfort niya ng mga bata ay nagtungo na sila sa isang room kung saan isasagawa ang procedure. Naging matagumpay naman ito at sa loob ng 3 buwang proseso ay nakikita na nila ang epekto sa bata. Nawawala na ang sakit na nararamdaman ng mga ito at unti-unti na rin bumabalik ang sigla. Samantala, matapos naman ang procedure, ay nagkaroon na din ng pagkakataon na makapag-usap sina Kerubin at Iverson. Kahit nga 3 buwan nang lumipas ay wala pa ring palya si Kerubin na sungitan si Iverson. Habang si Iverson naman ay panay pa rin ang pagsuyo sa babae. Para nga silang mga aso't pusa. Pero at the end of the day naman ay nagiging maayos din. Pero sa loob-loob ni Kerubin ay tila ba mas nagugustuhan niya na ang new version na ito ni Abraham na hindi gaanong kaseryoso at nasasalubong din ang kanyang mood dahil medyo makulit din itong si Iverson. Napapangiti na nga lang si Kerubin dahil sa loob niya ay may ganito rin palang personality si Abraham without knowing na si Iverson naman talaga yon. Pwede ka nang bumalis. Balik ka na lang bukas. This time ay medyo mahinahon ang pagkakasabi niya ni Kerubin kay Iverson. Kerubin, bakit mo ba ako laging pinapaalis? Gusto ko pa makasama ang mga anak ko. Huwag mo namang ipagdamot yun. Sabi naman ni Iverson dahil ang totoo ay unti-unti na rin siyang napapamahal sa mga bata. Hindi ko naman ipinagdadamot. Natatakot lang ako sa baka tuluyan na silang ma-attach sa'yo. Aba mahirap na. Baka iwanan mo lang din. Paliwanag naman ni Kerubin. Isa nga iyan sa kinakatakutan ni Kerubin. Ang masanay ang mga bata na laging nariyan si Iverson. Natatakot siya na baka isang araw kapag okay na ang lahat, ay baka bigla naman itong maglaho na parang isang bula. Ayaw niyang maramdaman ng kanyang anak ang nararamdaman niya noon kaya nag-iingat lang siya. Huminga naman ng malalim si Iverson at saka marahang nilapitan si Kerubin. Alam niyang hanggang ngayon ay labis pa rin nasasaktan ng babae dahil sa ginawang pang-iiwan ng kanyang kapatid na si Abraham. Ngunit sa kabilang banda ay hindi naman niya masisisi si Kerubin dahil wala naman itong alam sa nangyari kaya nga medyo nagigilty na siya. At ang tanging magagawa lang niya sa ngayon ay isigurado kay Kerubin na hindi na mauulit pa ang mga nangyari dati at hindi niya hahayaan na muli silang panghimasukan ng kanyang ina. I will never do that again. Iba na ngayon. Iba na ang sitwasyon. Sigurado at seryosong sabi naman ni Iverson kay Kerubin. Sa kanilang pag-uusap na yon ay napatitig naman si Kerubin sa mga mata ni Iverson. Hindi niya maintindihan kung bakit. Kung bakit parang may kakaiba sa mga tingin na yon. Bigla naman siyang nailang at kinabahan dahil alam niyang kung matagal pa ng ilang segundo ang titigang yon ay baka tuluyan ng muli siyang mahulog sa taglay na mahika ni Iverson kaya naman ay umiwas na kaagad siya ng tingin sa binata. Hindi pa rin ako naniniwala. Nauutal niyang sagot. Ilang sandali pa ay tila hulog ng langit ang magbabalot na ito na dumaan sa kanilang harapan dahil nailigtas siya nito sa awkward na sitwasyon. Sandali namang tinakasan ni Kerubin ang pag-uusap nilang iyon ni Iverson at tinawag ang magbabalot. Ayun, balot, ikaw gusto mo? Tanong ni Kerubin kay Iverson. Bigla nga niyang naalala na sa ganitong pagkakataon sila nagkakilala at naging close ni Abraham kaya naman hindi niya maitatangging namimiss niya na ang kanilang masasayang mga alaala. Sa bantala, kabaligtaran naman ni Abraham itong si Iverson dahil kung si Abraham ay kumakain ng balot, siya naman ay hindi. At wala namang alam si Iverson na sa balot naman pala nagsimula ang love story ng kanyang kakambal at si Kerubin. Oh, sorry pero hindi ako kumakain ng balot. Pagtanggi ni Iverson. Napatingin naman sa kanya si Kerubin at bahagyang nagtaka. Dahil sa pagkakaalam niya ay paborito naman ito ni Abraham tapos ngayon ay hindi na. Ngunit magpaganon pa man ay hindi pa rin papayag si Kerubin na hindi siya samahang kumain ni Iverson. Ano hindi? Paborito mo nga yan, diba?
Lagi mong pinapakiw yung mga tinda ko dati. Kaya kumain ka dito, huwag kang maarte. Manong, apat nga ho. Litanya ni Kerubin kaya no choice na si Iverson kundi ang kainin ng pagkain na pinakaayaw niya. Sa kabilang banda ay nabigla naman siya na sinabi ni Kerubin na apat ang balak nitong bilhin. Hoy, anong apat? Nakasimangot niyang tanong. Tigdo-dalawa tayo. Nakangisi namang sabi ni Kerubin. Seryoso ka? Taas kilay na tanong ni Iverson at napapanunok na nga lang ng laway dahil hindi pa siya ready na kumain ng balot. Ano bang tanong yan? Balot lang yan ano? Pagtatalunan pa ba natin? Lumapit ka na dito at kumain ka na. Singhal naman ni Kerubin. At dahil no choice na nga si Iverson ay lumapit na siya doon sa may magbabalot. Ni hindi nga niya alam kung paano kakainin yan kaya ginaya na lang niya ang ginagawa ni Kerubin. Pasimple lamang na napapatingin sa kanya si Kerubin at napapasalubong ang mga kilay dahil hindi naman ganitong kaarte noon si Abraham. Paborito nito ang balot kaya naman laking pagtatakan ngayon ng babae. Nagsisimula na magkaroon ng palaisipan nitong si Kerubin kung ano ba talaga ang nangyari sa lalaki. Matapos noon ay naisipan muna ni Iverson na umalis at magliwaliw but this time ay siya na lang. Katulad ng laging ginagawa ni Iverson, muli siya nagtungo sa bar upang mag-unwind. Pero ang kaibahan ngayon, kung dati ay lagi siyang kasama ng kanyang mga barkada na puro pambababae lang din ang nasa isip. Ngayon ay solo na siyang nagtungo doon. Habang umiinom ng alak ay nalapitan naman siya ng isang magandang babae na si Charity. Minsan na rin niyang naging babae ito ngunit hindi rin naman niya sineryoso dahil noon, para kay Iverson, pastime lang ang mga kababaihan. Hi Iverson! Mukhang solo ka ngayon na. Wala si na Paulo? Maarting sabi ni Charity kay Iverson tsaka tumabi sa upuan nito. Inakbayan at mas inilapit pa ang kanyang katawan. Pagka-shot ni Iverson ay saka siya sumagot. Wala, nandun ng bababae. Tinatamad na sabi naman ni Iverson pero ang atensyon ay nasa iba na nagsasayawan sa dance floor. Napataas naman ang kilay ni Charity at napangisip pa. Hindi kasi siya sanay sa ganitong presensya ni Iverson. Mas sanay siya sa Iverson na nagwawala. Kaliwat kanan ng babae, maraming barkadang kasama, at higit sa lahat ay samot-saring mga ipinagbabawal na gamot ang nasa kanyang harapan. Ngunit ngayon ay solo na lang ito at talaga namang kahit na sinong kakilala niya na makakita sa kanya ay magtataka talaga. Wow, so bakit wala ka doon? Hindi pa for you? Woman is life, diba? Panunukso pa ni Charity. Noon yun, pero ngayon, woman na lang. Mayabang nasagot naman ni Iverson at feeling proud pa nga siya sa sinabi niya. Ooh, sounds interesting. Pwede ko bang malaman kung sino ang lucky girl na ipinagpalit mo sa akin? Taas kilay na tanong pa ni Christy. Bago tumayo ay inubos na muna ni Iverson ang laman ng bote ng beer tsaka sumagot. She's limited and rare. Sa akin na lang muna to, okay Charity? I gotta go. Pupuntahan ko lang siya. Sabi pa ni Iverson at tuluyan na nga ring umalis at iniwan na doon ang babae. Hanggang sa pag-uwi ni Iverson sa kanyang bahay ay si Kerubin pa rin ang nasa isip niya. Hindi na ito mawala sa diwa niya. Minsan ay napapangiti na nga lang siya sa nagiging pagbabago niya ngayon. Pero aminado siya na ito ang pagbabago na gustong gusto niya. Mas matapang pang karisma ni Kerubin sa mga drogang ginagamit niya noon. Mas nakaka-addict at para bang ang hirap nang hiwalayan. Kung noon lagi niyang tinutukso ang kanyang kakambal na si Abraham dahil sa kanilang dalawa, ito ang may pagka-old-fashioned at walang dating pumili sa mga bagay-bagay. Ngayon ay masasabi niyang pagdating naman pala sa babae ay may taste naman itong si Abraham. Dahil ultimo ay maging siya ay nabihag na rin ng katauhan ni Kerubin. Kaya naman, desidido na si Iverson na tuloy-tuloy na ito. Dahil wala na talaga siyang balak na iwan pa ang mag-iina, katulad na rin ng ipinangako niya sa kanyang yumaong kapatid na si Abraham. Nang sumunod na araw na magtungo muli si Iverson sa ospital para sana bisitahin lang ang kambal pati na rin si Kerubin, ay umagaw naman sa kanyang atensyon ng dalaga na tila ba balot na balot ng kumot doon sa may couch. Hindi na nag-atubili pa si Iverson na lapitan siya at nang hawakan niya si Kerubin ay doon niya na lamang inaapoy na pala ito ng lagnat.
Ang init mo, masama bang pakiramdam mo? Magpahinga ka muna kaya. Ako na lang bahala sa kambal. Sunod-sunod na tanong naman ni Iverson. Sa loob kasi ng 6 na buwan na kailangan munang magstay ng kambal sa ospital hanggang sa matapos ang procedure. Kaya naman doon na rin tumigil si Kerubin upang bantayan ang kanyang mga anak. Ay, hindi, okay lang ako. Dito lang ako sa kanila. Mahinang sabi naman ni Kerubin habang yakap-yakap pa rin ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Ngunit hindi ito maaari kay Iverson. Ano okay lang? Huwag na matigas ang ulo mo. Paano lalakas ang kambal kung ang nanay nila ay sakitin? Huwag na matigas ang ulo, sabi niya. Habang nagsasalita nga siya, ay tila ba tuluyan ang nawala ng malay si Kerubin. Kerubin? Uy, Kerubin! Sabi niya at mahina pang tinapik ang babae sa kanyang pisngi. Kaya naman ang ginawa na lang ni Iverson ay humingi ng tulong sa mga nurse at sinabi nga nito sa kanya na mataas ngang lagnat ni Kerubin. Kaya naman binigyan na lamang siya ng nurse sa mga gamot na pwedeng ipainom kay Kerubin at sinabi na rin sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Simpleng trangkaso lang naman daw yon at hindi delikado. Makalipas ang ilang oras sa kalagitnaan ng gabi ay nagising na rin si Kerubin at nabungaran niya na nasa paanan niya na si Iverson na mahimbing nang natutulog. Abraham? Mahinang sabit ni Kerubin. Mabilis namang naalimpungatan si Iverson at kaagad namang kinamusta ang pakiramdam ng babae. Uy, gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya kay Kerubin na punong-puno ng pag-aalala. Medyo okay na ako. Malumanay na tugon naman ni Kerubin. Bahagya naman na pangiti si Kerubin dahil kahit nakapikit siya ay alam niyang hindi sila iniwan ni Iverson at ramdam niya ang pag-aalaga nito sa kanya. Salamat ha. Salamat dahil hindi mo kami iniwan. Mahinahong pasasalamat ni Kerubin kay Iverson. Sus, wala yon. Ikaw lang naman tong hindi naniniwala sa akin eh. Sabi pa ni Iverson. Sandali namang isinandal ni Kerubin ng maayos ang kanyang likod sa may dingding at saka tinanaw ang kanyang kambal na mahimbing na natutulog. Hindi naman sa ganon. Natatakot lang naman ako eh. Natatakot ako na baka isang araw ay mawala ka na lang ulit at maglaho na parang bula. Minsan na ako nasaktan at ayoko na masaktan ulit. Maluha-luha namang sabi ni Kerubin. Habang lumilipas ang mga araw ay otomatikong nawawala ang mga galit ni Kerubin at kusa nang naglalaho ang sama ng loob niya sa lalaki. Bumabalik muli yung dati niyang damdamin dito at masasabi niyang nararamdaman niyang bumabawi na talaga sa kanila si Iverson. Tumaas naman ang kabilang sulok ng mga labi ni Iverson. Masyado ka kasing advance mag-isip. Positive lang, okay? Magtiwala ka lang. Magpapalakas loob niya pa ang sabi kay Kerubin. Napakagaan nga ng pakiramdam ngayon ni Kerubin dahil alam niyang nagiging maayos na muli ang relasyon nilang dalawa ni Iverson. Isa pa ay nasasanay na rin kasi ang mga bata na nandyan lagi ang kanilang ama. Ngunit inaalala pa rin talaga ni Kerubin ang ina nitong si Madam Karina. Na baka sa oras sa malaman nito na nagkikita na muli silang dalawa at nabuhay na muli ang koneksyon at ugnayan sa pagitan nilang dalawa, ay baka paglayuin na naman at takutin siya. Kaya hindi na talaga alam ni Kerubin kung saan ba talaga siya lulugar. Sa kabilang banday, iniba naman niya ang usapan at nag-usisa na lamang sa mga napapansin niyang pagbabago kay Iverson. Alam mo, ang laki ng pinagbago mo ngayon ano? Panimulang tago ni Kerubin. Napalunok naman ang laway si Iverson at umayos ang upo. Ano namang pagbabago? Ako pa rin to, no? Nauutal na sabi ni Iverson. Wala naman kasi siyang balak na gayahin ang buong pagkatao ng kanyang kakambal na si Abraham. Dahil wala din naman talaga siyang balak na patagalin ang pagpapanggap na iyon. At inaasahan na niya na mapapansin talaga ito ni Kerubin dahil magkaiba naman talaga sila ng personalidad ni Abraham. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Kerubin. Basta. Pero alam mo, mas gusto ko ang new version mo ngayon. Napaka-positibo ng dating mo at napaka-energetic. Tuwang-tuwa din sa'yo mga bata. Ang tingin tuloy nila sa'yo ay clown. Tatawa-tawa pang sabi ng babae. Sumagot naman si Iverson. Ito talaga ako.
Marami nga may ayaw ng ganitong side ko eh. Pero ito talaga ako. Ito ang ginagamit kong valid personality. Sabi niya. Simula ng araw na yon ay bibihira na lang silang mag-away na parang mga aso at pusa. Mas napapalapit na sila sa isa't isa at natututunan na rin niya ni Iverson na kumain ng balot. Tila nga bumabalik na yung dati nilang samahan pero aminado si Kerubin na mas gusto niya na yung ngayon. Mas gusto niya yung bagong Abraham without knowing na ang nagugustuhan na pala niya ay si Iverson. Tila ba nadakpan na ni Iverson ang dating personalidad ni Abraham na original namang nagustuhan ni Kerubin. Maging ang mga bata ay napamahal na rin talaga sa lalaki. Kahit ba naman si Iverson ay aminadong nagugustuhan na rin si Kerubin at masasagot niya na ang malimit niyang tinatanong kay Abraham noong nabubuhay pa ito kung bakit sa isang magbabalot siya umibig. May dahilan naman pala at maging siya ay nabihag din ito. Siya mismo ang nakapagpatunay na kakaiba nga itong si Kerubin. Ibang-iba sa mga babaeng kanilang nakakasalumuha. Kaya napapailing na nga lang si Iverson dahil hindi niya akalaing ma-in-love din siya dito kay Kerubin. Habang masaya silang nagkakwentuhan doon sa kwarto, ay napahinto na lang sila nang biglang pumasok doon si Madam Karina. Aha! Ang saya niyo ha? Bulyaw niya sa mga ito. Napatayo naman si Iverson dahil sigurado siyang gulo na naman ang dala ng kanyang ina. Masama ang tingin nito sa dalawa lalong-lalo na kay Kerubin. Madam Carmina, sabit naman ni Kerubin. Ang mga anak niya kaagad ang kanyang nilapitan dahil alam niyang may sasabihin na namang masama ang ginang na hindi maaaring marinig ng mga bata. Ngumisi naman ang madam. Mabuti naman at tanda mo pa ako, babaeng bastarda. Ang kapal naman ng mukha mo na magpakita pa. At ngayon, ito namang anak kong si Iverson ang kinakalantaryo mo? Napakakapal talaga ng pagmumukha mo, no? Hindi ka ba titigil hanggat hindi mo nakukuha ang yaman na gusto mo? May diin niyang sabi kay Kerubin. Masakit pero hindi na lang masyadong dinamdam na Kerubin dahil ang mahalaga ngayon sa kanya ay ang kanyang mga anak. Isa pa ay namuo na rin ang pagtataka sa kanyang isip nang binanggit ng ginang na Iverson na ang alam niya ay Abraham naman yon. Doon ay ipinagtanggol naman siya ni Iverson. Napapailing na nga lang ang binata dahil sumusobra na ang kanyang ina. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling salita. Kahit na may mga bata doon na posibleng matroma sa kanya ay wala pa ring preno ang ginang kaya naman hindi na rin ito mapapalampas pa ni Iverson. Mom, don't call her that way. Maghinay-hinay naman kayo sa pananalita ninyo. May mga batang nakakarinig sa inyo, konting respeto naman. Malakas niyang sabi sa kanyang ina. Tuluyan na nga rin nawala ang kanyang respeto sa Donya. At kung ngayon ay papipiliin siya nito, mas pipiliin niya ang mag-iinang Kerubin kesa sa kanya. Gigil namang sumagot ang ginang. At bakit? Nagpapauto ka na rin sa kanya katulad ng ginawa niya sa kapatid mong si Abraham? Pasigaw na tanong naman ni Madam Karina. Doon ay tuluyan na ngang naguluhan si Kerubin. Gusto niyang protektahan ang kanyang mga anak laban sa matanda, ngunit bigla na lang siyang na-confuse ngayon sa sinabi ng ginang. Ano? Hindi ba't siya si Abraham? Nagugulahang tanong ni Kerubin. Napahinto naman si Iverson sa kanyang sasabihin pa sana saka napatingin kay Kerubin. Wala pa sana siyang balak na aminin ang totoo sa dalaga pero dahil nga magkakaalaman na rin naman ang totoo, ay si Iverson ang sumagot kay Kerubin. Kerubin, I'll explain everything later. Sabi niya nang may nangungusap na mga mata. Nanatili namang nakatulala sa Kerubin at hindi mawari kung ano magiging reaksyon. Blanko lamang ang kanyang isip. Ni hindi niya naririnig ang pinagtatalunan ng dalawa. Wala na mga salita pang rumihistro sa kanyang isip. Ninawala na nga ng pakialam at ang gusto na lamang ay ang malaman ng totoo. Sumabat na rin ang ginang dahil ayaw niya na mag-aksaya pa ng oras. Halos isumpa na nga niya ang kanyang anak na si Iverson dahil sa sobra ng pagsuway nito. Itigil yun ang kalokohan to. Wala ka talagang silbi kahit kailan, Iverson. Pinabayaan mo ng kumpanya para lang sa babaeng to? Bobo ka talaga. Walang-wala ka talaga sa kapatid mo. Sigaw ng madam at bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ay dinugtungan na kaagad iyon ni Iverson. Shut up, Mom! Tumigil ka na! Tumigil ka na!
Ganitong ganito eh. Ganitong ganito ang ginawa mo kay Abraham. Kaya umalis siya ng masama ang loob. Kaya siya na aksidente. Ikaw ang pumatay sa kanya. Dahil wala ka nang ginawa kundi kontrolin ang buhay niya. Alam mo, buong buhay niya, minsan lang siya naging masaya. At yun ay nung makilala niya si Kerubin. Yun lang ang tanging kaligayahan niya matapos yung ibigay ang kaligayahan niyo tapos ipagkakait niyo pa sa kanya? Wala akong kwentang anak dahil hindi ko sinunod ang mga gusto mo? Pwes, mas wala kang kwentang ina dahil wala nang ibang tumatakbo dyan sa utak mo kundi pera, yaman at kumpanya. Pagod na ako ma, ayoko na. Napakapagod na maging anak ninyo. Sabihin niyo na lahat ng mga masasakit sa akin. Alisan niyo ako ng mana, itakwil niyo ako. Wala na akong pakialam. Basta lubayan niyo na lang ako. Lubayan niyo na ako. Hindi na nakapagpigil pa si Iverson at doon ay inilabas na nga niya ang sama ng loob niya sa kanyang ina. Matagal niya na iyong kinikimkim at hinahanapan ng pagkakataon na sabihin sa kanyang ina. Awang-awa siya sa kanyang kapatid na si Abraham sa tuwing magsusumbong ito sa kanya. Awang-awa siya at sising-sisi sa kanyang sarili na wala man lang siya nagawa para iligtas ang kanyang kapatid na mahigpit na paghahawak ng kanyang ina sa leeg ni Abraham. Kaya ngayon wala na siyang pakialam kung nasaktan man niya ang ginang sa kanyang mga nasabi. Ngunit wala na masasakit pa sa mga ginawa sa kanila ng kanilang ina na halos hindi na anak ang mga turing sa kanila, kundi isang alipin at puppet, maibigay lamang ang kaligayahan ng kanilang ina. Nabigla naman ang ginang sa mga sinabi ni Iverson. Alam niyang matigas ang ulo ni Iverson ngunit hindi siya makapaniwala na magagawa ito sa kanya ng anak. Wala ka talagang modo kahit kailan, Iverson. Wala kang utang na loob. Mas pipiliin mo pang mga yan kaysa sa sarili mong ina? Wala ka talagang utak. Mariing sabi ni Ginang Karina sa kanyang anak. Halos samaan nga ito ng pakilasa at napahawak pa sa dibdib niya. Habang si Kerubin naman ay halos maluha-luha lamang na pinapanood ang argumento ng dalawa. Bigla namang nakaramdam ng awa si Kerubin sa magkapatid na Iverson at Abraham dahil sa ginawa ng ginang sa kanila. Dama ni Kerubin ang pinaghuhugutan ni Iverson ng mga salitang yon kaya doon pa lamang ay alam niya nang naging malupit talaga sa kanila ang kanilang ina. Kayo ang dahilan kung bakit ako nagkaganito at kung bakit namatay si Abraham. Umalis na kayo. Umalis na kayo! Sigaw pa ni Iverson. Mamula-mula na nga ang kanyang mga mata dahil sa galit. Bumagsak na rin ang mga luha na matagal niya nang pinipigilan. Galit na galit si Iverson at alam niyang hindi niya makakayang patawarin ang kanilang ina. Hindi na rin nakaimik pa si Madam Karina sa halip ay umalis na lamang. Dala-dala ang mga masasakit na salita na sinabi ng kanyang anak. Hindi naman matanggap ng ginang ang mga nangyari. Kaya naman labis na nagbagong pag-uugali nitong si Doña Karina ay dahil sa kanyang nakaraan dahil galing din siya sa isang broken family. Nang babae ang kanyang ama at ipinagpalit ang kanyang ina sa kung sino lamang. Kaya naman nadala nito ng Doña hanggang sa mag-asawa na siya ay ayaw niya ng kung kani-kaninong babae lamang magmamahal ang kanyang kambal. Ngunit hindi naman niya hawak ang buhay ng bawat isa. May sarili na silang pag-iisip at kagustuhan. Kung nagawang kontrolin at manipulahin ng Doña ang buhay ni Abraham, na ikinapahamak naman ito, kay Iverson naman ay hindi niya magagawa iyon. Dahil ang lalaki ay may paninindigan at hindi niya hahayaang nakawin din ng kanyang ina ang kanyang sariling kakayahan, kalayaan at kaligayahan. Nang makaalis ang ginang ay kusa na lamang na paupo si Iverson sa kama. Niyakap naman ni Kerubin ang kambal kanina at saka tinakpan ng mga tenga. Ngayong wala na ang ginang ay nais namang samantalahin ni Kerubin na magtanong at alamin na ang buong katotohanan. Nakikiramdam pa nga si Kerubin kung paanong tatanungin o kukomprontahin itong si Iverson dahil ibang lalaki pala ang nasa kanyang harapan. Ibang lalaki pala ang kanya nakakasama at ibang lalaki pala ang unti-unti niyang minamahal. Ilang sandali pa'y kahit nanginginig pa rin ang katawan ni Kerubin ay naglakas loob na rin siya na magtanong sa lalaki. Hindi ikaw si Abraham? Malumanay na tanong ni Kerubin. Mahina lang yon na tila nangangapa pa. Nagsishake na rin ang boses niya at gumagaralgal na yung tono dahil kailangan niyang ihanda ang sarili sa kanyang malalaman. Nagsisimula na rin mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata.
Dahil sa dami ng mga sinabi nila kanina ay tanging ang mga salitang patay na si Abraham ang pumirme sa kanyang isip kaya ngayon ay gusto niya nang maliwanagan. Humarap naman sa kanya si Iverson ngunit ang mga mata niya ay punong-puno na rin ng mga luha. Alam niyang darating sila sa ganitong tagpo. Alam niyang darating ang panahon na kailangan niya nang aminin ng totoo dito. Alam niyang masasaktan niya si Kerubin, maging ang kanyang sarili, kaya naman ngayon ay lalaki na siyang haharap dito at hindi na ipagkakait pa sa babae ang katotohanan na deserve naman niyang malaman. Oo, matagal nang patay si Abraham. Namatay siya dahil sa isang aksidente. Kerubin, I'm sorry. Sorry kung inilihim ko. Bala ko naman talagang sabihin sa'yo pero natakot ako. Nahuhulog na ako sa'yo pero ang mahal mo ay si Abraham. Natatakot akong baka magbago ka sa akin kapag inamin ko na. Pero hindi ko naman siya planong ilihim ng matagal. Patawarin mo ako, Kerubin. Doon ay tuluyan ang bumuhos sa mga luha ni Iverson. Alam niya nagkamali siya pero nagawa lang naman niya yon dahil minamahal na rin siya ni Kerubin. Maging ang mga luha ni Kerubin ay tumulo na rin. Hindi siya makapaniwala. Kaya pala napakadami niyang napansin na pagbabago sa lalaki dahil ang totoo ay hindi naman pala iyon si Abraham, kundi ang kakambal nitong si Iverson. Bakit? Bakit mo inilihim sa akin? Umiiyak niyang tanong. Gumagaralgal na naman ang kanyang boses. Halos manghina na rin ang buong katawan ni Kerubin na para bang maya-maya lang ay bibigay na siya. Para bang hindi niya matanggap na patay na si Abraham. Ang mamahal niyang si Abraham na buong akala niya ay iniwan lang siya ng wala malang dahilan. Dahil iyon pala ay patay na ito. Hindi niya lubos maisip ang mga nangyari at talagang naguguluhan na siya. Tumayo na rin si Iverson. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kerubin. Mas sinapangan niya na ngayon ang kanyang loob at handa nang aminin ang kanyang nararamdaman sa babae. Handa na siya anuman ang maging desisyon ni Kerubin dahil una sa lahat ay kasalanan naman niya ito. Unti-unti nang ibinuka ni Iverson ang kanyang bibig at sinabing, Dahil mahal na kita. Dahil mahal na kita. Pero alam ko na mga kapatid ko ang mahal mo. Kaya patawarin mo ako. Pagtatapat naman ni Iverson at tuluyan na ngang muling lumuha ang kanyang mga mata. Never pa siyang umiyak sa isang babae at ngayon lamang niya ito naramdaman. Sa babae pa na pareho nilang inibig ng kanyang yumaong kapatid na si Abraham. Umiwas naman ang tingin si Kerubin tsaka napahawak sa may dulo ng kama at napaupo. Pilit niyang iniintindi ang mga nangyari at nangyayari. Wala akong kamalay-malay. Napatay na pala si Abraham. Kailan pa? Sabi naman ni Kerubin. Kinuwento na rin ni Iverson ng iba pang detalye. 4 years ago. Yung time na magkikita raw sana kayo. Bakit ko alam? Kasi kahit nasa Amerika ako nun, lagi pa rin siya nag-update sa akin. Mahal na mahal ka niya. Pero hindi niya kayang suwayin si mommy. Kasi sa aming dalawa siya ang good boy. At ako naman ang black sheep. Kaya siyang favorite ni mommy eh. Kausap ko pa siya noon habang nagmamaneho siya ng sasakyan papunta sa'yo. Iyak siya ng iyak. Parang batang nagsusumbong. Awang-awa ako nun sa kapatid ko. Minsan na nga lang siyang sumaya, pinigilan pa ni mommy. Pero nangyari nang nangyari. Wala na siya. At alam ko namang hindi ko siya mapapalitan sa puso mo. Pero huwag kang mag-alala. Tatapusin natin ang 6 na buwan hanggang sa gumaling ng mga pamangkin ko. Pagkwento naman ni Iverson. Handa niyang harapin ang mga consequences. Handa niyang harapin ang galit ni Kerubin. Handa siyang magparaya at magsakripisyo kahit na napakasakit din ito para sa kanya dahil napamahal din siya sa 3. Hindi nga malaman ni Kerubin kung ano ba ang kanyang mararamdaman. Gulong-gulo na siya. Hindi pa rin mag-sink in sa kanya na wala na si Abraham. Na buong akala niya ay si Abraham pa rin ang makakasama niya araw-araw. Doon na pagtanto ni Kerubin na hindi naman pala talaga nagbago si Abraham dahil ang totoo ay ibang tao naman talaga ang nakakasama niya.
Doon din niya naisip na kaya naman pala kambal ang anak nila ay dahil may lahi pala talagang kambal sina Abraham. Doon din naisip ni Kerubin na kaya naman pala ayaw ng balot ngayon ay dahil hindi naman pala talaga ito si Abraham. Lahat pala ng nakita niya, kinaaliwan niya at di hamak ay nagustuhan niya ay buong pagkatao pala yun ni Iverson at hindi ni Abraham. Niwala na ngang salita pang namutawi sa mga labi ni Kerubin kung kaya't nagpush siya muna ito na mapag-isa. Nirespeto naman ni Iverson ang desisyong iyon ni Kerubin, kaya naman hinayaan na muna niyang makapag-isip-isip ang babae. Patapos na rin naman ang mga session ng kambal kaya naman magkakaroon na ng dahilan na makaalis si Iverson. Alam niya kasing nagalit sa kanya si Kerubin dahil sa ginawa niyang pagsisinungaling. Kaya nga hindi na siya nito kinakausap at nagkakailangan na rin silang dalawa. Ngunit ang hindi alam ni Iverson ay gabi-gabi itong iniisip ni Kerubin. Gabi-gabi niyang iniisip kung ano ba talaga ang nararamdaman niya, kung sino ba talaga ang tunay niyang minamahal ngayon. At ang nananaig sa kanyang isip ay walang iba kundi si Iverson. Sinigurado muna niya iyon ng paulit-ulit at doon niya na-realize na si Iverson nga. Si Iverson nga ang kanyang minamahal at isa na lamang alaala, si Abraham. Samantala, nang matapos naman ang 6 na buwan na session, naging maayos na rin ang lagay ng mga bata at nagdesisyon na rin si Iverson na umalis na. Matapos magpaalam ni Iverson sa mga bata ay tatalikod na sana siya upang umalis na. Doon ay buo na rin ang loob ni Kerubin at nakapagdesisyon na rin siya na halos ilang gabi na rin niyang iniisip. Iverson, pwede bang huwag ka na umalis? Pwede bang dito ka na lang? Lakas loob na pagpipigil sa kanya ni Kerubin. This time ay sigurado na si Kerubin na mahal niya talaga si Iverson. Bilang siya at hindi bilang si Abraham. Huminto naman si Iverson sa kanyang paglalakad tsaka hinarap ang babae. Pero hindi ako si Abraham. Sabi niya na blanko lang ang reaksyon ng kanyang mukha. Nagpakawala naman na mabigat na hangin si Kerubin. Abraham bang sinabi ko? Sabi ko Iverson, diba? At ikaw yun. Sabi naman ni Kerubin habang nakatitig pa rin sa mga mata ng lalaki. Hindi naman makapaniwala si Iverson. Pero, sambit niya, pinaliwanag na rin nga ni Kerubin ang kanyang saloobin at damdamin. Nung hindi tayo nag-iimikan, ang dami kong na-realize. Gusto kong isipin si Abraham pero yung presensya mo naiisip ko. Yung pagiging makulit mo, yung pagiging masayahin at positibo. Ikaw yung hinahanap ko. Ikaw, Iverson. Kaya please huwag ka nang umalis. Pagmamakaawa ni Kerubin. Nang marinig naman ni Iverson na naging pagtatapat ng babae ay muli nang lumiwanag ang kanyang itsura at nagbigay muli ng isang nakakalokong ngisi. Your wish is my command. Sabi niya tsaka mahina naman siyang hinampas ni Kerubin sa kanyang braso. Baliw ka talaga, sabi naman ng babae. Nang muli maging seryoso sila ay lumapit na rin si Iverson kay Kerubin. Mas malapit tsaka hinawakan ang mukha nito. I love you, Kerubin. Wika niya. Hindi na rin nagdalawang isip pa si Kerubin sa kanyang isasagot. Mahal din kita, Iverson. Sagot naman ni Kerubin at tuluyan na nilang hinalikan ang mga labi ng isa't isa. Matapos ang lahat ng nangyari sa wakas ay nagkaroon na rin ng linaw ang lahat. Nilinis na ang bawat pangalan at narinig na rin ang mga kasagutan sa kani-kanilang mga katanungan. Tuluyan na rin gumaling ang kambal at naiuwi na sa mansyon na pagmamay-ari ni Iverson na pamana pa ng kanyang ama sa kanya kaya wala namang karapatan doon ang kanyang ina. Naging maayos na rin ang kalagayan ng kalusugan ng tatay ni Kerubin ngunit hindi na rin ito pinagtrabaho pa ng dalaga pagkos ay siya nang sumuporta sa mga ito. Si Madam Karina naman ay tuluyan na ngang nagsolo sa buhay at malapit nang masiraan ng bahit dahil sa kalungkutan. Lalo pa ngayon na lagi siyang nag-hallucinate at laging nakikita si Abraham na paulit-ulit siyang sinisisi sa kanyang pagkamatay. Bago nga tuluyang maikasal sina Iverson at Kerubin ay hiniling muna niya sa lalaki na kahit sa huling sandali ay mapuntahan niya ang puntod ni Abraham. Abraham, kamusta ka na? Kung hinintay pala kita sa ating tagpuan hanggang ngayon, baka namuti ng mga mata ko sa kahihintay. Hindi ka na pala talaga babalik.
Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, alam kong kahit na hindi mo to sambitin ang aking bibig, alam kong maririnig mo ang mga gusto kong sabihin. Minahal kita, Abraham. Ang ama ng mga anak ko. Minahal kita. Pero akala ko may happy ever after tayo. Nagpapasalamat ako sa magandang alaala. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal mo. Alam ko naging tapat ang pagmamahal mo sa akin, Abraham. Kaya patawarin mo ako sa mga naging pagkukulang ko bilang nobya mo. Patawarin mo sana ako kung iniisip kita ng masama noon sa mga panahong buong akala ko iniwan mo ako ng para lang wala. Patawarin mo ako ng mga panahon na halos kamuhian at isumpa kita dahil akala ko'y pinabayaan mo na talaga kaming mag-iina. Patawarin mo ako dahil hindi ako nagtiwala sa pagmamahal mo. Patawarin mo ako, Abraham. At ngayon tuluyan na kitang pinapalaya. Salamat sa mga magaganda at masayang alaala. Kailangan na naming umusad ng mga anak mo para makapagsimula kami ng bagong buhay. Kasamang kakambal mo si Iverson. Alam kong sa mga oras na to masaya ka sa mga nangyayari sa akin. Sa amin. Palagi mo kaming gabayan, ha? Maraming salamat sa lahat-lahat, Abraham. Paalam. Doon ay sinabi niya na ang kanyang mga saloobin at doon na rin niya tuluyang pinalaya ang kanyang sarili at tinanggap na nga ang mga nangyari. Tuluyan na nga siyang namaalam kay Abraham at nagpasalamat na minsan niyang minahal ang binata. Hindi man sila nagkatuluyan ngunit nagpapasalamat pa rin siya dahil muling binuksan ng Panginoon ang puso niya para umusad at magmahal muli sa katauhan ni Iverson. Kerubin, mahal na mahal kita. Ipinapangako ko. Namamahalin ko kayo ng mga bata, ng mga anak ko na rin ngayon. Alam kong sa ngayon hindi ko pa matutumbasan o mahihigitan ng pagmamahal sa iyo ng kapatid ko. Pero, asahan mo, na sa iyo lang iikot ang mundo ko. Ikaw ang dahilan ng aking pagbabago na ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na posible palang mangyari. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Sa iyo ko lang naramdaman to. Ikaw ang nagbago sa akin. Kaya ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Simula nang dumating ka sa buhay ko, ang dating madilim kong mundo ay nagkaroon na rin ng liwanag. Mahal na mahal kita, Kerubin, at gagawin ko ang lahat para mas maging mabuting asawa sa iyo at ama sa ating mga anak. Salamat sa pagtanggap mo sa akin at pagmamahal. Buong pusong sabi ni Iverson kay Kerubin. Matapos noon ay tuluyan na nga naikasal sina Iverson at Kerubin. At para mas maging maayos pa nga at mapayapa ang kanilang pamumuhay at pagsasama, ay si Iverson na rin ang unang nagpakumbaba at pinatawad ang kanyang ina na labis na rin namang nagsisisi sa kanyang mga nagawa. Pinatawad niya na ang kanyang ina at inuunti-unti nang ayusin ang kanilang relasyon. Humingi na rin ng tawad ang ginang kay Kerubin at tinanggap na rin ang relasyon ng dalawa. Ngayon ay masasabing sa kabila ng mga naging pagsubok ay nanaig pa rin ang tunay na pagmamahalan sa pagitan ni Kerubin at Iverson. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!